Pagkatapos ng karumal-dumal na naganap sa Maguindanao, tinawag ng Commission on Human Rights Chair na si Laila de Lima na mga hayop ang mga taong responsable sa pagmasakar ng 57 na tao. Hayop. Animal. Pero teka, hindi yata fair yung statement na yan sa mga hayop. Unang-una, ang hayop, pumapatay lang ng kapwa hayop para sa dalawang bagay. Para depensahan ng sarili at para sa pagkain. Ang mga leon, tigre, pating, agila at lahat na tinatawag nilang animals of prey ay papatay lang dahil nagugutom. Nakaukit ito sa sistema nila. Parte ito ng tinatawag na cycle of life, ng food chain, ng natural na balanse ng buhay. Sa kaharian ng mga hayop, may likas na kumakain at may likas na kinakain. Makikita ang pagkakaibang ito sa may mga pangil at sa mga walang pangil. Pero, paano mo ipapaliwanag yung nangyari sa Maguindanao? Ang hayop, walang tinatawag na free will. Free will, ang kakayahang gumawa ng desisyon, ang kapasidad na makapagsabi ng tama sa mali. Ito ang katangiang naghihiwalay sa atin sa mga hayop. Sabi ng filosofiya, walang free will ang hayop dahil kontrolado sila ng kanilang mga instincts at mga appetites. Hindi ko alam kung may mga pangil din yung mahigit na 100 taong tumambang at kumatay sa grupo ng mga mangundadato. Ang alam ko lang, walang hayop na gumagawa ng ganito. Walang hayop na pumupugot ng ulo. Walang hayop na nandadamay ng inosente. Walang hayop na nanggagahasa. Walang hayop na sadyang nambabaril ng ari ng walang kalaban-laban. At lalong-lalo na, walang hayop na nangto-torture. May mga malawakang pangyayari ng karahasan na nagagawa lamang sa ngalan ng ideolohiya. Tingnan na lang natin ang Soviet Union noong panahon ni Stalin at ang Khmer Rouge sa Cambodia bilang ehemplo. May mga massacre ding naganap sa ngalan ng lahi at tribo. Ang mga pogrom sa Russia sa mga Hudyo noong late 1800s. Ang pagkatay ng mga Nazi sa mga Hudyo pa rin noong World War II. Ang genocide ng mga Hutu sa mga Tutsi sa Rwanda. At si Slobodan Milosevic, ang arkitekto ng pag-ubos sa mga Serbians sa mga ethnic Albanians sa Kosovo. Hindi na rin siguro natin kailangan sabihin ang milyong-milyong napatay sa ngalan ng relihiyon. Milyon-milyon ang mga bangkay. Ngayon, medyo malayo-layo ang 57 na patay versus ilang milyon. Pero kung tutuusin, walang kinaiba ang mentalidad ng nag-utos ng massacre sa Maguindanao sa nag-utos ng ethnic cleansing sa Europa at Cambodia. Imbes sa probinsya, binigyan mo lang sila ng bansa. At paano kung balang araw, magkataon na maluklok sa gobyerno ang mga warlord na ito at ang buong bansa ay tratuhin nilang parang kanilang personal na kaharian. Kahit yata ang pinakasabog, ang pinakawasak at pinakasiraulong adik ay hindi makakagawa ng ganito. Hindi shabu, hindi heroin, hindi cocaine. Ang pinakamalalang drug sa lahat ay wala sa listahan ng PDEA at wala ring rehab para dito. Ang tawag sa drogang to ay kapangyarihan. Kapangyarihan. Total, takot naman ng lahat na galawin sila, mapagobyerno man o mapapulis o mapamilitar. Tingnan mo nga, ni hindi man lang nilagyan ng posas. Isa lang ang kasagutan dito. Ang pinaka nakakatakot sa lahat, ang mga taong kapit-tuko sa pwesto at ang mga taong sumusuporta sa kanila. Tandaan, wag na wag idamay ang mga hayop sa usapang ito. Dahil inosente sila. Hindi sila mga hayop, mga tao sila. Ang pinakamabangis na nilalang sa balat ng lupa. Ulitin natin, kung ang mga taong ito ay karahasan lang ng lingwaheng naiintindihan, ito lang ang kasagutan.